Gusto nyo bang malaman ang mga common triggers ng ating heartburn? Ano po ba ang mga pinanggagalingan ng ating heartburn? I-watch nyo po ang video ito, and this video is sponsored by Mindoreñong Manggagamot. After watching our video, you can subscribe to our YouTube channel, Doc Vito. And for more tips and updates, don't forget to follow us in our Facebook page, Doc Vito Health and Wellness Tips, kalusugang hatid sa inyo ni Dr. and Dra. Vito. Mapagpalang araw po sa ating mga kababayan. It's Dr. Vito po, ang inyong Mindoreñong Manggagamot. Magbibigay na naman tayo ng mga tips kung ano po ba ang mga common triggers ng heartburn. Ang mga pasyenteng may heartburn po ay kadalasan nagko-complain na, "Doktor, masakit po ang aming sikmura na umaangat po sa aming dibdib na parang mainit. Kadalasan nakakalasa po kami na parang may maasim po na umaakyat sa aming mga lalamunan." Ang heartburn po kasi ay depende po to ay case-to-case basis. Depende po sa mga simptomas na pine-present ng ating mga kababayan or mga pasyente. Kaya magbibigay po tayo ng mga tips kung ano po ba ang mga common triggers ng heartburn para maiwasan po natin mga kababayan ang mga ganitong karamdaman. Ang heartburn po kasi ay may marami pong mga factors na pwede pong mag-attribute, na pwedeng pagsimulan. Number 1 po is large meal and fatty foods. Kasi po, di ba, kapag tayo kumakain, ang ating sikmura, para po matunaw ang kanyang mga kinakain, maglalabas po ito ng acid para po matunaw ang pagkain, ma-digest po ito ng ating katawan. Kaya nga po, kailangan po natin iwasan ang pagkain ng madami po before po tayo matulog. Kasi pag kumakain po tayo ng puno, ang sikmura po natin, ito po ay nagde-distend hanggang po sa umakyat po ito sa sobra-sobra, dami ng pagkain, yung acid or yung mga kinain po ay umaakyat po papunta sa ating lalamunan. Kaya nakakaranas po tayo na para po tayo may nararamdaman na maasim sa ating lalamunan. Kaya kailangan po natin pong iwasan po yung mga sumusunod. Gaya po ng mga fatty foods, gaya po ng mga pagkain ng mga large portion, at po yung mga late night meals na kakain ka na, biglaan, tapos bigla ka pong matutulog. Number 2 po is yung heartburn and diet, yung kanilang relationship. Yan po kasi ay kadalasan nating nakukuha sa pagkain natin na mali dahil alam nyo na po na meron kayong gantong karamdaman. Number 1 po na nakaka-trigger po ng heartburn ay sa mga pasyenteng alcoholic. Tas kumakain din po sila at may ng mga black pepper po, yung mga paminta, garlic, raw onions, at mga spicy food. Talaga po naman kapag kumain kayo ng mga maanghang, sisikmurain po tayo. At yan din po ang sanhi kung bakit po umaakyat din po yan sa ating lalamunan. Iiwas din po tayo mga kababayan sa mga citrus foods gaya ng mga lemon, orange, tapos yung mga juices na ating mga ginagawa. Yung pag-inom po ng mga coffee and caffeinated products, peppermint, tapos po yung palang pagkain din po pala ng tomatoes na naging acid po agad pag ating kinain. Kaya nga po, wag po tayo agad kumakain ng marami. Kung siguro, kung hindi natin makontrol, gawin po natin yung recommendation na at least eat 5 to 6 meals per day. Atin na po siguro sabihin na meron kumakain tayo ng umaga, tanghali, hapon, na meron po tayong breaks na snacks in between, na meron tayong merienda sa umaga at meron tayong merienda sa hapon. Tapos dapat po tayong kakain ng 2 hours before po tayo matulog. Dapat po mas lampas pa sa 2 oras para po ma-digest or matunaw pa po ito ng ating sikmura. Kaya nga po kailangan lang po natin itong iwasan at kailangan lang po natin i-apply po ito sa ating araw-araw na buhay. Next po nating tips is yung relationship ng heartburn and exercise. Diba? Napakadami po ngayon ng health conscious. Kailangan daw po tayo ay nag-exercise 30 minutes to 2 hours per day. Yun nga lang, kapag meron kayong condition, meron po tayong kailangan pong siguro iwasan muna pong mga exercise. Gaya po ng mga crunches at ab work. Yung ba nagpapalaki tayo ng mga abs po natin.
Kasi meron po itong relationship po sa ating intra-abdominal pressure kapag po namamali po tayo. Kasi ang sa halip na pag ginawa po natin itong exercise ito, yung acid po kasi umaakyat po sa ating sikmura, gawa po ng pagtaas ng intra-abdominal pressure kapag nako-compress po ang ating sikmura. Kaya nga po hindi lang po yun ang ating kailangan pong gawin. Bukod sa pag-iwas sa mga crunches at ab work, kapag meron lang kayong kondisyon na ganito, iiwas din po tayo sa mga paggamit po ng mga supplements habang po tayo ay nag-exercise. Kasi depende po, pagka iba kasi nagpapalaki ng katawan, nagpapapayat, may mga iniinom po tayo. Iiwas lamang po tayo muna pansamantala habang meron po tayong ganitong kondisyon. Then yung mga heart relationship po ng heartburn and medication. Kailangan po natin i-review yung mga gamot na ating iniinom, or kumbaga kailangan po natin i-ask o itanong sa ating mga doktor kung ito po ba ay may mga pagkakataon pong makaapekto sa pagkakaroon ng heartburn. Number 1 po kasing nakaka-trigger dito is yung pag-inom po natin ng mga pain relievers gaya po ng mga ibuprofen, aspirin, and naproxen. Lalong-lalo na po kung tayo po ay naggagamutan po sa ating arthritis or mga rayuma. May mga several medications po tayo na kailangan po nating isaalang-alang kapag tayo ay iinom para sa particular na sakit. Gaya po na ito po kasi is nakakapag-relax ng ating lower esophageal sphincter, kung saan po umaakyat po ang ating acid punta sa ating lalamunan kapag ito ay nag-relax. Iiwasan po muna natin ang paggamit po ng mga asthma medicines like theophylline na ating iniinom, mga sedatives, mga narcotic painkillers, tas yung mga ibang birth control pills, at yung mga medications for Parkinson's disease. Tapos yung mga ibang gamot na antidepressants, tapos supplements na may iron and potassium. Yun po yung mga kailangan lang po nating isaalang-alang po, no? At ihabol po natin yung mga pasyenteng na may chemotherapy na, tapos yung mga gamutan for osteoporosis. Then, kailangan nyo lang pong i-summarize po mga kaibigan, at kailangan nyo pong gumawa po na pinaka-importanting tips is gumawa kayo ng daily diary para po alam nyo po kung ano po ba yung kailangan nyong iwasan. Gaya po ng ano po ba, kailangan nyo pong ilista sa inyong mga diary, ano po ba yung kailangan nyong kainin, kailangan nyong inumin, at yung kailangan nyong iwasan. Ano po ba ang timing at tamang exercise na ating kailangan gamitin kapag tayo ay may heartburn. Iiwas lamang po tayo sa mga crunches at ab work, no? Tapos ano po ba yung mga medications na kailangan inumin? Tama po ba yung ating pag-inom? Tama po ba yung ating oras ng pag-inom? Tapos kung tayo ay may nararamdamang mga kirot sa ating mga kasukasuan, kailangan po natin iwasan ang mga gamot na pwedeng mag-cause po ng heartburn, gaya po ng mga komong nabibili nyo po, gaya ng ibuprofen, naproxen, aspirin. Tapos po kailangan lang po nating maramdaman kung ano po ba talaga ito po ba talaga ay simptomas, or talaga po ito po ba talaga ay nakakatulong sa atin kung tayo ay may mga nakikitang mga supplement. Huwag po nating ikalimutang ipakonsulta po sa ating mga doktor. At remember po mga kaibigan, ang ating final word sa inyo, ito po kasing heartburn ay talagang nape-prevent naman po kung talagang marunong tayong umiwas sa mga bawal at alam po natin ang mga sanhi. Kaya binigyan ko kayo ng mga tips sa mga common triggers ng heartburn para maiwasan nyo po ito. At the same time, makaless tayo sa mga gastusin. Kung kayo ay nakakaramdam po at talaga pong hindi po kaya ng conservative management, wag po kayong mag-atubili sa ating mga doktor magpakonsulta. Mapagpalang araw po sa ating lahat.